Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-7 linggo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At ipinagdiwang po natin kahapon ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, ang dakilang pag-akyat sa langit. At alam po natin na nung siya'y umakyat sa langit ay magmula noon ay tila ba halos hindi na nila makita ang Panginoon, hindi na nila siya nahahawakan, hindi na nila siya napakikinggan. Kaya nga't mahalaga na ang mga bagay na iniwan ng Panginoon sa kanila, mga bagay katuruan na iniwan din po sa atin, ay ating nauunawaan, naiintindihan. Kaya nga po sa Ebanghelyo, alam natin na matalinhaga at talaga ang mga pangungusap ng Panginoon. Hindi po ba? No? Meron siyang mga talinhaga, mga kwento, may mga pagtuturo siya na alam nating malalim, no? At malawak ang kahulugan. Kaya nga po ang Ebanghelyo, sabi nila, ay hindi naluluma
Yun po ang sikreto ng ating Panginoon, na ito'y dahil malalim at matalinhaga ang mga katuruan ng Panginoon ay hindi naluluma. Sa bawat linggo o sa bawat pagkakataon na tayo'y nagbabasa ng Biblia, nakikinig sa mga salita ng Diyos, there is always something new para sa atin, no? Minsan nga po itong mga disipulo, sabi nila, sa wakas tuwiran na ang inyong pangungusap. Nauunawaan na namin kayo. Hindi na kami magtatanong sa inyo, no? Kayo nga po talaga ang anak ng Diyos, no? Nagdudunong-dunungan. Akala nila ay nabuksan na sa kanila lahat ng sikretong aral ng Panginoon. Pero hindi po, no? Siguro napatawa lang ang ating Panginoon. Sabi niya, talaga, ganon. Dahil sabi niya darating ang araw, magkakawatak-watak kayo. Kinikita-kita na ng Panginoon na darating ang panahon na magkakawatak-watak ang mga at dahil doon, mawawalan sila ng pananalig. Ganun din po ang nangyayari sa ating mga pamayanan, sa ating sambayanang Kristiyano, sa ating mga parokya. Kapag tayo po ay nagkakanya-kanya, tayo ay nagkakawatak-watak, humihina po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, iiwasan po natin na tayo nagkakawatak-watak. At alam naman po natin na nangyari yan sa mga unang alagad ng Panginoon, na sa kanilang takot at dahil hindi pa nila lubusang nauunawaan talaga ang pinaparating na turo at aral sa kanila ni Jesus, ay mawawalan sila ng loob. Matatakot sila at sila ay magkakanya-kanya ng takbo mula sa Panginoon. So kinikita-kita na ng Panginoon, sana po hindi po mangyari sa ating sariling pamumuhay Kristiyano na kapag tayo ay sinusubok ng buhay, na tayo ay may mga pinagdaraanang mabibigat na problema, na ang una nating gagawin ay tumakbo mula sa Panginoon. Hindi nga po, baliktad. Dapat nga mas lalo tayong tumakbo sa Panginoon, mas lalo tayong lalapit sa Kanya dahil siya rin po ang tunay na magbibigay ng lakas loob sa atin. Ngayon, dito sa Ebanghelyo, sinabi rin ng Panginoon na sinasabi ko to sa inyo na kayo'y magkaroon upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kaya yun po ang sikreto doon, na dapat lagi tayong kaisa kay Kristo at kaisa ni Kristo, na hindi po tayo hihiwalay sa Kanya. At sinabi na rin ng Panginoon, kinikita-kita na rin ng Panginoon. Sabi niya, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ganoon naman po talaga ang buhay dito sa daigdig. Habang naririto po tayo, habang tayo ay may katawan, habang tayo ay namumuhay bilang mga marurupok na tao, ay marami po talaga tayong pagdadaanan. Andyan yung may magkakasakit, andyan yung mag-aaway-away, andyan yung hindi mag-uunawaan. Ganon din siguro pa, mga kapatid, ang buhay. Kaya sabi niya, kung dito meron kayong kapighatian sa sanlibutan, sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Nako, kung meron po tayong babaunin, mga kapatid, sa Ebanghelyong ating narinig, ay sana yun, sabi ng Panginoon sa atin, laksan ninyo ang inyong loob. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Katoliko, hindi po duwag, hindi po mahina ang loob. Ang tunay na Kristiyano at tunay na Katoliko ay may lakas ng loob, may tapang pa nga, may tapang. Dahil alam niya na hindi siya nag-iisa. Dahil alam niya na kapiling niya palagi si Kristo. At habang nasa sa kanya si Kristo, alam niya na meron siyang lakas kahit kapangyarihan pa nga na humarap sa mga pagsubok ng buhay upang ito ay masolusyonan. Mga kapatid, ang ating lakas sa daigdig nito ay ang ating Panginoon. Dahil muli, ang kanyang huling pananalita sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat natapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. How consoling that is. Victorious na ang Panginoon. Nagtagumpay na siya. Na-win na siya. Oo, ba't ka pa pupunta dun sa talunan? Kasama na natin ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok. Tagumpay sa Panginoon. With the Lord,
we are always victorious because Jesus has already won, has already achieved victory over the world. Amen.